Next is Vice Chair Senator Bato. Sir, for any questions, you have 10 minutes, sir. Thank you, Mr. Chair. First of all, I would like to manifest my support for the approval of this, the budget of DOJ and its attached agencies. Nabanggit ko lang, Mr. Chair, since nabanggit nila kanina ni Senator Tolfo regarding yung training ng NBI. Ano yung sinabi mo, sir? Yung capability nyo na mag-train, ilang estudyante lang per session? The academy can accommodate ideally pag academic instructions para sa training natin mga 40 trainees. Saan ang location nito, sir? Sa Baguio, sir, ang NBI Academy. Baguio? Yes, sir. Yung luma doon sa Baguio. So wala kayong plano na i-improve yun, na palakihin? Inaayos ngayon yun, sir. Humingi tayo ng tulong sa DPWH at tinulungan tayo na i-refurbish yung lumang NBI Academy. Thank you, sir. Ako naman, ang paningin ko naman dyan is, not, Mr. Chair, not more on, ang NBI kasi, not more on quantity. They are more on quality. Pag sinabi mong NBI agent, talagang quality yan, hindi yan quantity. So, yung nga, sir, you know, Mr. Chair, kami ni NBI Director, pareho kami graduate sa FBI National Academy sa Quantico, Virginia. At kung tingnan mo yung diferensya, no, nung academy ng FBI doon sa Quantico, sir, i-compare mo dito sa ating sa Baguio, talagang napakalayo, napakaliit, facility-wise, wala talaga sa FBI. Pumunta ka lang doon, nandun na lahat. Kaya nga, masarap yung training doon. And yun lang, sir, thank you. Pag whatever initiative na gusto mong gawin, nandito lang kami to support you. Kung meron kayong kailangan, tutulong kami para mas lalong gaganda yung NBI natin. Maraming salamat, sir. Thank you, sir. Sir, kay Secretary Boying Rimulya, sir, yung dalawang environmentalist na nangistapa sa NTF-ELCAC, ano bang balita nun? Napailan na nyo ng kaso? Nag-file na po ng kaso ang military against them. I-file na po sa DOJ. So, inaano lang po ito. Pinag-aaralan po ng mga piskal yung mga charges na final. Pero malamang po ito i-file na namin sa korte in the soonest possible time. Thank you, sir. Thank you, sir. In line with that, I would like to congratulate Mr. Chair, si Pao natin sa Atty. Acosta for her very clear explanation about what happened. Nakita ko yung video, ma'am. Ang ganda yung pagka-explain mo. Lumabas talaga yung katotohanan. At malaki naman tiwala ng tao sa sinasabi mo na talagang totoo. So thank you for that. Otherwise, pag ganun na lang palagi na parang naistapa ang gobyerno, mawala ng lakas ng loob yung NTF-ELCAC natin. At lalakasan naman yan sila. Yung mga nag-iingay na yan, imbis na silensyo na, lalakas na naman yan. Sir, sa Bucor. Yes, sir. Yung mga tropa natin dyan, sir, is Sigitik sa akin nagpapatulong kung paano na-extend yung under the Bucor modernization law na in-implement natin yung panahon ko. In-implement natin yan, nilagyan natin sila ng mga ranggo, ginawa natin silang uniform personnel, uniform organization. Ngayon, ang problema nila, sir, is yung nakalagay kasi sa batas within 5 years yung transition period. Tapos nag-lapse yung 5 years, parang threatened na sila ngayon by civil service na matatanggal na sa serbisyo dahil hindi nila na comply yung requirements. Ang rason naman is, sir, may 2 years tayo na within that 5 years, meron 2 years na pandemic period. Wala talaga. Walang nangyari sa 2 years na yun. Baka pwede daw ma-extend. Anyway, kakausapin ko po yung civil service. From your end, sir, anong efforts nyo dito? Anong ginagawa nyo? Thank you, sir. Mr. Chair, Your Honors, with the permission of our Secretary, as regards po yung hindi required na talaga makasubmit, nabigyan po namin ng extension for 1 year. Pinirmahan po ni Secretary yon kasi they have to pass the civil service and they have to pass their college the diploma, makagraduate sila. But as regards po doon sa invalidated na 1,400
nag-release po ang civil service na validated na yung 600, yung 800 na lang po ang inaasikaso ko. But my heart goes to them in as much as really college graduate naman sila, pasado rin naman sa civil service, kulang lang sila ng schooling. That's why I will solve that problem, Your Honor. Yes, sir. Sorry for that problem. Anyway, that problem was created internally rin naman sa organization dahil nagawa tayo ng requirements na they have to undergo basic schooling. Wala man sila mapuntahan din ng eskwelahan. Wala man tayong ginawang eskwelahan, di ba? So normal talaga na hindi sila maka-comply ng requirement na yan. So tayo rin nagbigay ng problema sa tao natin. So sana tulungan rin natin sila. Dapat alagaan rin natin sila na hindi sila basta-basta matanggal. They've been serving there. Although marami tayong issues dyan sa Bucor, pero majority naman sa kanila, matino na tao yan. Kukunti lang naman yung siraulo dyan. Matitino yung mga tao dyan sa Bucor. Kaya alagaan natin, sir. Yun lang ang pakiusap ko. Baka matulungan natin. Secretary Boyeng, sir, baka pwede nyo kausapin ang civil service na haba-habaan yung period na adjustment period na gagawin natin para makakomply itong mga tao natin. Kinausap na ho namin ng civil service tungkol dito. Kung di ako nagkakamali, nagsimula ho ang usapan dyan last year pa, bandang October din, tapos nung bandang May, nag-usap naman kami ng civil service tungkol dito. Ano lang ho, yung talagang, yung compliance lang po talaga ng mga Bucor personnel ang mahalaga. Kasi yun po yung standard na civil service na ating sinusunod. Ano ho yan? Kaya ho i-adjust yan. Pero syempre, may limit rin ho kung ibibigay natin lahat. Kung hindi talaga, kung every year po gusto nila ma-extend, mahaba na ho ito eh. Sir, yung ko lang, yung makabawi lang sila, makarecover lang sila nung 2 years na pandemic. Kasi yung mga ginawa nilang rason, baka pwede natin may imbis 1 year, gawin din 2 years dahil 2 years lang hindi nakapag... Opo, na-evaluate po ng civil service yan. Pagkakausapin natin ang civil service tungkol dito. Thank you, sir. Yun lang, sir. Sana, sir, huwag na maulit yung may nakalaya sa maximum security compound. I-improve na natin siguro yung kwan natin dyan, security natin, sir. Mr. Chair, Your Honor, we'll do our best and I promise you na wala na pong tatakas. In as much as we are really closing down the New Bilibid prison by 2028, hopefully matransfer na po silang lahat to a better place but not in Muntinlupa. Mr. Chair, thank you. So, yun na. Lipat natin doon sa yung implementation nga nitong RA 11928, yung separate facility for heinous crimes act, sir. Meron tayong ginagawa nito, di ba? Na mga buildings? Yes, with the guidance of our Secretary, Mr. Chair, Your Honor, we're doing our best. That's why nga po na-mention ni Secretary, kung hindi kakayanin po ng gobyerno na talagang pondohan itong paglipat, mag-PPP po ang gagawin natin para tulungan tayo ng private sector. Mr. Chair, Your Honors. Thank you, sir. With that, Mr. Chair, wala lang akong tanong. Maraming salamat. Thank you for the full support lang tayo suggestions. dito. Thank you, Mr. Chair.